Hinihiling ko na tayo tumayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Rachel, pangunahan mong panalangin. Amen. Magandang umaga, klase! Bago kayo mo po ay tiyaking maayos at malinis ang inyong mga upuan at siguraduhin walang kalat sa silong nito. Kalihim, sino ang lumiban sa araw na ito? Wala? Mabuti kung ganun. Nung nakarang araw, klase, natalakay natin ang tungkol sa kwentong Niyebeng Itim. Sino ang nais makapaglahad muli ng ating naging talakayan? Subukin mo, Grace. Tumpa, tunay mo ngang naunawaan ang ating naging talakayan nung nakaraang araw. Bago tayo dumako sa aralin sa araw na ito, klase, ay bibigyan ko muna kayo ng isang gawain at tatawagin natin itong Guess the Answer. Ngunit bago ang lahat, ay papangkatin ko muna kayo sa dalawang grupo. Simulang pagbibilang, Ruby Jane. Kung gayon, ang unang grupo ay mananatili sa kanang bahagi ng ating silid-aralan at ang ikalawang grupo ay mananatili sa kaliwang bahagi ng ating silid-aralan. Maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo, klase. Okay, makinig na mabuti sa aking panuto. Ang bawat grupo ay kailangang magtalaga ng tig-5 miyembro na siyang manlalaro. At ng bawat manlalaro, klase, ay kailangang makinig ng mabuti sa bawat katanungan upang masagot ito ng tama at wasto. Paunahan lamang, klase, sa pagpindot sa ating bell at kung sino ang nauna ay siyang may karapatan na magsalita o magsabi ng tamang sagot. Bawat tamang sagot ay may kalakip na 1 puntos. Okay ba? At kung sino, klase, ang may pinakamaraming puntos ay siyang mananalo. Maaari nang pumaharap ang mga manlalaro para sa unang katanungan. Ito ay pangunahing transaksyon sa pagitan ng mamimili kung saan ang pera ay pinagpapalit sa kalakal o serbisyo. Anong yung sagot? Okay, naunang-unang grupo, ang sagot nyo ay pagbebenta. Tama. 1 puntos para sa unang grupo. Para sa ikalawang katanungan, ang salitang ito ay maaari nga tumukoy sa mga individual na bumibili o gumagamit ng mga produkto o serbisyo. Anong yung sagot? Okay, naunang-unang grupo, ang sagot nyo ay mamimili. Tama. 1 puntos muli para sa unang grupo. Para sa ikatlong katanungan, ito ay maaaring kinalalabasan ng isang bagay na hinahangad at gustong makamtan at mangamitiin mo sa buhay. Anong yung sagot? Okay, ikalawang grupo, ang sagot nyo ay tagumpay, tumpak. 1 puntos para sa ikalawang grupo. Para naman sa ikaapat na katanungan, ang lugar kung saan nagaganap ang kalakalan, pamimili ng produkto at serbisyo. Dito nagaganap ang interaksyon sa pagitan ng mamimili at nagtitinda. Anong yung sagot? Ikalawang grupo, ang sagot nyo ay pamilihan. Magaling! 1 puntos muli para sa ikalawang grupo. Para sa panghuling katanungan, makinig ng mabuti para sa susunod na manlalaro. Ito ay bayad o natatanggap ng isang manggagawa matapos ang isang trabaho o gawain. Ito ay kadalasang nasa anyong salapi. Anong yung sagot? Ikalawang grupo, ang sagot nyo ay kita, tumpak. 1 puntos muli para sa ikalawang grupo. Kung kaya naman, klase, ang nagwagi ay ang ikalawang grupo sapagkat nakakuha sila ng 3 puntos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kung gayon ay maaari na kayong pumunta sa inyong mga upuan. Batay sa inyong mga katatapos lamang na gawain, klase, ano ang inyong napansin? Subukin mo, Rashila. Tumpak, ngayong araw nga, klase, ay ating aalamin ng maikling kwentong Nagmamadalang Maynila ni Serafin Ginegundo. Ngunit bago tayo magpatuloy, klase, ay nais kong ibigay ninyo ang kasing kahulugan ng mga salitang nasalungguhitan sa loob ng ating pangungusap. At upang maibigay nyo ito, klase, kailangan nyo lamang punan ang mga nawawalang letra dito. Okay ba? Okay, para sa unang pangungusap, maaari mo bang basahin, Rona? Maraming salamat. At ano naman klaseng kasing kahulugan ng salitang nanaog? Subukin mo, Bea. Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ang kasing kahulugan ng klase ng salitang nanaog ay bumaba. Ngayon, maaari mo bang gamitin sa mangungusap ang salitang bumaba, Gigi? Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Para naman, klase, sa ikalawang pangungusap, maaari mo bang basahin at ibigay kasing kahulugan ng salitang nasalungguhitan, Ginoong Zalun? Tama, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ang kasing kahulugan ng klase ng salitang humahangos ay humihingal. Ngayon, maaari mo bang gamitin ang salitang humihingal sa pangungusap, Ginoong Dominador?
Tama, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Para naman klase sa ikatlong pangungusap, maaari mo bang basahin at ibigay kasing kahulugan ng salitang nasa lungguhitan na Binibining Marjorie? Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ang kasing kahulugan ng klase ng salitang tinatahak ay dinaanan. Ngayon, gamitin mo naman sa pangungusap ang salitang dinaanan, Binibining Joy. Mahusay, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Para naman klase sa ika-4 na pangungusap, maaari mo bang basahin at ibigay kasing kahulugan ng salitang nasa lungguhitan, Binibining Marites? Tama, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ang kasing kahulugan niya klase ng salitang kinasusuklaman ay kinamumuhian. Sa pagkakataong ito klase, maaari mo bang gamitin ang salitang kinamumuhian sa pangungusap? Kit? Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Para naman klase sa panghuling pangungusap, maaari mo bang basahin at ibigay kasing kahulugan nito, Luis? Tumpak, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ang kasing kahulugan ng klase ng salitang nasa lungguhitan na alumana ay pansin. Ngayon, gamitin mo naman sa pangungusap ang salitang pansin na Ginoong Ronald. Mahusay, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Sa pagkakataong ito klase, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Nanaog, bumaba, humahangos, humihingal, tinatahak, dinaanan, kinasusuklaman, kinamumuhian, alumana at pansin. At naibigay nyo ng klase ang kasing kahulugan ng salitang nasa lungguhitan sa loob ng ating pangungusap. Okay ba? Maliwanag ba? Okay. Kung kayong klase sa pagkakataong ito, magkakaroon muli kayo ng isang gawain sapagkat binigay ko na sa inyo ang kwentong Nagmamadali ng Maynila noong nakaraang araw upang inyong basahin. Tama ba? Okay, at dahil dyan, manatili kayo sa dati nyong mga kagrupo dahil magkakaroon muli kayo ng isang gawain at inyo lamang klase pagsusunod-sunurin ng mga pangyayari sa loob ng kwento gamit ang ating cyclical chart. Yan klase, depende sa inyo kung ilang kahon ang inyong ilalagay basta't naroon ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Mayroon lamang kayo klase 5 minuto para gawin ito at kapag tumunog ng ating bell ay hudyat na para ipaskil nyo sa pisara ang inyong mga naging gawain. Maliwanag ba? Kung gayon, narito ang inyong panulat at karatulina. Yan. Ito naman klase ang magiging pamantayan ninyo para sa inyong maging gawain. Maliwanag ba? May katanungan ba? Kung wala na, ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Okay klase, tapos ng inyong 5 minuto. Kung kaya naman, ipaskill nyo na sa pisara ang inyong mga naging gawain. At ang unang magbabahagi ng kanilang naging gawain ay ang unang grupo. Maaari nang pumaharap ang inyong kinatawan para sa inyong presentasyon. Makinig na mabuti klase, okay? Magaling, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Dumako naman tayo klase sa presentasyon ng ikalawang grupo. Maaari nang pumaharap ang inyong kinatawan para sa inyong presentasyon. Makinig na mabuti klase. Mahusay, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Tunan nyo ang klase na unawaan ang mga pangyayari sa loob ng kwento sapagkat matagumpay nyo itong napagsusunod-sunod. Okay ba? Kung gayon ay maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. At ngayon klase ay meron muli akong inhandang isang kahon na naglalaman ng iba't ibang mga gamit sa loob nito. At ang mga gamit na ito klase ay may kalakip na pangalan ng bawat isa sa inyo. Bibigyan ko rin kayo ng tagisang 20 pesos bilang inyong kabayaran sa inyong bibilihin o pipiliing gamit sa ating kahon. Maliwanag ba? Kung gayon ay magsisimula na tayo. Para sa aking unang katanungan, ano ang paksa o tungkol saan ang kwento? Kukuha na ko ng gamit at ang nakuha ko ay
stabilo at ang may kalakip na pangalan ay si Ginoong Aldrey. Ginoong Aldrey, ano ang paksa o tungkol sa anong kwento? Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ito nga klase ay tungkol sa lalaking nagtitinda o nagbebenta ng iba't ibang mga gamit. Okay? Maliban sa sagot niya, Ginoong Aldrey, anong paksa o tungkol sa anong kwento? Ginoong Aldrey, maaari ka nang kumuha ng gamit sa ating kahon at iwan mo na lang iyong bayad sa ating mesa. At ang napili mo ay si Mark. Mark, anong iyong sagot? Mahusay, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ito nga klase ang pagkakaroon ng pag-asa at pagtitiwala sa sarili. Ngayon klase, sa inyong palagay, bakit naisulat ni Serafin Genegundo ang kanyang akdang Nagmamadali ang Maynila? Mark, maaari ka nang kumuha ng gamit sa ating kahon at iwan mo na lang ang bayad sa ating mesa. At ang may kalakip na pangalan ay si Nicole. Anong yung sagot, Nicole? Mahusay, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Marahil nga klase, kaya niya naisulat ang kanyang akdang Nagmamadali ang Maynila ay dahil sa kanyang nakikita o nasasaksihan sa lipunang kanyang kinagagalawan. Kung gayon klase, ay naniniwala ba kayo na sa pagsulat ng kanyang akda ay base sa kanyang karanasan o nakita sa kanyang lipunan? Luis, ay Nicole, maaari ka nang kumuha ng gamit sa ating kahon at ilagay mo na lang ang iyong bayad sa ating mesa. At ang sasagot ay si Bev. Beverly, anong iyong sagot? Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Hindi lingid sa ating kaalaman klase ng mga pangyayari sa loob ng kwento ay nangyayari rin sa tunay na buhay. At malamang sa malamang ay dito siya kumukuha o humuhugot ng inspirasyon para maisulat niya ang kanyang akdang Nagmamadali ang Maynila. Ngayon klase, mula sa kwento, ano ang pangyayari na may kaugnayan sa inyong sariling karanasan? Okay, binibining Beverly, maaari ka nang kumuha ng gamit sa ating kahon at ang iyong bayad iwan mo na lang sa ating mesa. At ang may kalakip na pangalan ay si Jane. Jane, ano yung sagot? Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. May pagkakataon talaga klase na hindi natin naiintindihan minsan ang pag-uugali ng ibang tao. Sapagkat maliban sa sagot ni Jane, mula sa kwento, ano ang pangyayari may kaugnayan sa inyong sariling karanasan, ay hindi nila iniisip na kumuha ng gamit sa ating kahon na naaagrabyado o kaya'y na isasali sa mga ang may kalakip na pangalan ay si gawain. Okay ba? Mika, anong iyong sagot? Magaling, bigyan natin siya ng 2 bagsak. May pagkakataon talaga klase at mga pangyayari na hindi natin naiiwasan. Minsan ay nabibigo tayo, ngunit ang palagi kong sinasabi sa inyo ay huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag na huwag tayong susuko sapagkat ang susuko ay siyang palaging talo. Okay ba? Bilang panghuling katanungan klase, kung ikaw si Masyong sa kwento, susundin mo din ba ang asawa mong si Luisita na tumigil na lang sa pagbebenta o pagbabayensel? Mika, maaari ka nang kumuha ng gamit sa ating kahon at ang nakuha mo ay face mask. Ang may kalakip na pangalan ay si Shane. Shane, ano yung sagot? Tama, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Napakahalaga talaga ang paulit-ulit kong sinasabi na huwag tayong mawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa sarili. Sabi nga nila, kung meron kang itinanim, tiyak, meron kang aanihin. Maliwanag ba? Naintindihan bang lahat? Kung gayon ay manatili kayo sa inyong dating mga kagrupo klase dahil magkakaroon muli kayo ng isang gawain at tatawagin natin itong story map. Inyo lamang klase ilalagay ang tauhan, tagpuan, problema sa loob ng kwento at kung paano nyo ito masusolusyonan. Okay ba? Mayroon lamang kayo klase 3 minuto para gawin ito. At kapag tumunog ng ating bell, hudyat na para ipaskil nyo sa ating pisara ang inyong mga naging gawain. Maliwanag? Kung gayon, narito ang inyong panulat at kartolina. May katanungan ba klase? Kung kaya naman, ang inyong 3 minuto ay magsisimula na. Tapos na inyong 3 minuto, maaari nyo nang ipaskil sa pisarang yung mga naging gawain.
At ang unang magbabahagi ng kanilang naging gawain ay ang unang grupo. Maaari nang pumaharap ang inyong kinatawan para sa inyong presentasyon. Makinig ng mabuti, klase. Magaling, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Dumako naman tayo, klase, sa presentasyon ng ikalawang grupo. Maaari nang pumaharap ang inyong kinatawan para sa inyong presentasyon. Makinig ng mabuti, okay? Walang maingay. Magaling, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Mula sa kwentong ating natalakay, klase, gaano kahalaga ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa kabila ng nararanasang pagsubok sa buhay? Subukin mo, Merly? Tama! Sa pagkakataong ito naman, klase, sino sa inyo makapaglalahad muli ng ating naging talakayan sa araw na ito? Subukin mo, Binibining Solito? Tumpak! Bigyan natin sila ng 2 bagsak. Batid ko, klase, na lantad nyo ng naunawaan, kung kaya naman ay maglabas kayo ng sangkapat na papel dahil magkakaroon kayo ng maikling pagsusuli. Handa na ba kayo? Kung gayon, ay makinig na mabuti sa aking katanungan. Para sa aking unang katanungan, sino ang sumulat sa maikling kwentong Nagmamadali ang Maynila? A. Efren Abueg, B. Fanny Garcia, C. Rogelio Sicat, D. Serafin Ginigundo. Number 2. Ano ang paksang diwa ng maikling kwento? A. Bullying, B. Karahasan, C. Tagumpay, D. Trahedya. Number 3. Ano ang pangalan ng asawa ni Masyong sa kwento? A. Si Elsa, B. Si Epang, C. Si Luisita, D. Si Magda. Number 4. Ang pangunahing pinagkakabalahan o trabaho ni Masyo? A. Bumibili ng walang puhunan, isang ahente sa pamilihang kalye. B. Pagkukonduktor. C. Pangangalakal ng basura. D. Nagbebenta ng mga gulay sa bangketa. Number 5. Isa sa mga umunlad at naging tagapangasiwa ng Lucky Sport Real Estate Agency. A. Si Calisto, B. Si Pedro, C. Si Masyong. Number 6. Ito ay isang uri ng sasakyang panriles na sinakyan ni Masyong na makikita sa gitna ng kalsada ng mga lungsod. A. Bisikleta, B. Kalesa, C. Tricycle, D. Trambya. Number 7. Ano ang mensahe na nais iparating ng maikling kwento? A. Maging totoo sa sarili, B. Huwag sumuko sa buhay, C. Kung may buhay may pag-asa, D. Manalig sa Panginoon. Number 8. Isa sa inaasahang bibili ng goma, ng pako, ng langis, ng yero, ng truck, ng bahay at ang lote. A. Manager Maximo Cabangis, B. Pedro, C. Masyong, D. Tasyo. Number 9. Mula sa kwento, ito ay mga kali ng Maynila kung saan maaaninag karamihan ng mga taong namimiling walang puhunan at ang mga tagapagbili ng mga bagay na wala sa kanila at hindi kanilang pag-aari. A. Escolta at Plaza, B. Burgos at Makati, C. Tondo at Quiapo, D. Azcaraga, Avenida Rizal at Escolta. Bilang panghuling katanungan, isang pook ng Maynila kung saan dito nanawag si Masyong upang maibenta lamang ang singsing. A. Escolta, B. Plaza Burgos, C. Tondo, D. Azcaraga, Avenida Rizal at Escolta. Kung gayon, iwawasto na natin ang inyong mga naging kasagutan makipagpalitan sa inyong katabi. Makinig ng mabuti. Number 1, D. 2C, 3C, 4A, 5B, 6D, 7B, 8A, 9D, 10B. Kung gayon, ipasa ang papel paharap, klase at ilapag nyo na lamang sa ating mesa. Okay? Para sa susunod nating pagkikita, klase, basahin ninyo ang aklat sa Panitikang Asyano, pahina 149-152. Maliwanag ba? Kung gayon, paalam!